Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 9 verses 22 hanggang 23. Sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Receive your calling. Ikaw ba'y tinatawag ng Diyos? Upang ipangaral ang mabuting balita. Baka yung iba po sa inyo ay nakakaramdam ng calling o panawagan mula sa Diyos. Ako po, para sa akin, lahat po tayo tinawag ng Diyos. Kaya lang maaaring yung iba hindi pa handa. Pero lahat po tayong mga believers, sabi sa Matthew chapter 28, verse 19, ay kasama sa mandate na ibinigay ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita. Pero dapat po kakitaan tayo nitong mga mahalagang katangian para po i-prepare tayo sa ating gagawing paglilingkod sa Diyos. At katulad po ng sinasabi rito ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verse 22 hanggang 23, kailangan gawin natin ang lahat alang-alang sa magandang balita. So isa-isahin ko po sa inyo yung katangian po ng taong tinawag ng Diyos. Unang-una po meron siyang tinatawag na sense of urgency sa kanyang puso. Pero ang pinanggagalingan po nito ay yung kanyang pagmamahal kay Kristo. Yung pag-ibig ni Kristo na nasa kanyang puso, ito pong nag-uudyok sa kanya. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Kaya tayo nangangaral ng mabuting balita dahil po yung puso po ng Panginoong Hesus, nararamdaman po natin yung pintig. Upang tayo mismo gawin natin yung pong nais niya. At higit sa lahat, itong buhay na ito nakalaan dapat sa paglilingkod sa Kanya. Yung iba, natitrigger silang mangaral, lalo na maraming nangyayari sa mundo natin ngayon, katulad ng gera, yung nagaganap, na digmaan sa iba't ibang panig ng mundo, yung mga kalamidad, yung mga lindol, yung banta ng panahon. At yun ang nagiging parang nagbibigay sa kanila ng sense of urgency. Pero ang totoo pong tinawag ng Diyos, kaya tayo nangangaral ay dahil sa pag-ibig ni Kristo na nag-uudyok po sa atin. Ganun po dapat ang motivation o ang paggagalingan ng ating paglilingkod. Pangalawang katangian po ng isang tinawag ng Diyos ay yung meron po siyang patience. Kasi ang Diyos po ay matyaga po sa atin. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, God is patient, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Kaya kung hindi ka matyaga, kapatid, ay mahirap para sa iyo ang pangangaral ng mabuting balita. At hindi lamang pagtsatsaga, kasama po dyan yung hard work. Katulad tayo ng isang magsasaka. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 6, na the hard-working farmer should be the first to receive a share of the crops. So, kailangan matyaga po tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita. At lalad niyo po, tinuro ko po sa inyo, huwag tayong magsawang manalangin, magmahal, at higit sa lahat, mangaral. At pag ginagawa niyo po yan, para kayo nagtatanim po ng mga binhi o seeds sa buhay ng isang tao, at pagdating ng araw, aani kayo. Alam niyo po, napakahirap po mag-share ng gospel, lalo na doon sa mga taong malapit sa atin, especially sa ating mga kamag-anak. Pero alam niyo po, magtanim lamang kayo ng magtanim, ng panalangin, pag-ibig, at expose niyo po sila sa Word of God. At alam niyo po, hindi magtatagal, ay makakakilala rin yan sa Panginoon. Kaya kailangan po ay matyaga tayo at hardworking. At yung mga tao pong walang tiyaga, kadalasan po ay hindi nila nawiwin yung mga mahal nila sa buhay o yung kanilang mga
kaibigan. Ako po, pinagtiyagaan po ako ng isang kaibigan, kaya po ako na born again. Pinagtiyagaan po ako ng aking magulang na share ng gospel, kaya po ako na born again. Kaya dapat po ganun din kayo. Ano po? Kung gusto niyo pong maging kabahagi ng pangangaral ng mabuting balita. Pangatlo po, yung handa tayong tumalima sa nais ng Diyos kung saan niya tayo dadalhin. Ano po, sa Acts chapter 1 verse 8, binabanggit yan yung Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ano ba itong mga lugar na ito? No, bigyan lang natin yan ng konting aplikasyon ngayon sa panahon natin. Yung iyong pong Jerusalem, kadalasan po yan yung malapit sa iyo. Yung iyong pamilya, relatives, yung iyong pong mga close friends, ano po, doon ka magsimula. Hindi madali yan, maaaring ma-reject ka, pero huwag kang mawawalan ng pag-asa. Mag-share ka sa iyong mga office mates, classmates, ano po kung ikaw ay estudyante, sa iyong mga neighbors. Yun ang iyong Judea, Samaria, at yung tinatawag na to the ends of the earth, kasi may mga tinatawag po specifically para dalhin sila sa ibang lugar o ibang grupo ng tao. Yun po yung mga missionaries na na-assign sa mission field. So, maaring yun din ang calling mo. So, mahalaga lamang handa kang tumalima, sumunod sa Diyos kung ikaw ay tinatawag niya. At mahalaga po na huwag mo sayangin yung panahon kasi tandaan mo kapatid, minsan lamang mabigyan tayo ng pagkakataon makapaglingkod sa Diyos. Gawin na natin ito kaagad. Ano po? Manghuli, mapapansin mo merong fire na nanggagaling sa Holy Spirit. Ano po? Kasi naalala nyo, sabi, He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. So, para saan yun? Ano po? Kung naalala nyo, ang Panginoong Hesus dun sa Luke chapter 4, verse 18, sinabi niya na He is anointed to preach the gospel to the poor, to proclaim freedom to the prisoners, to preach recovery to the sight of the blind, and release the oppressed. Ano po? So, ibig sabihin, magagawa natin ito kung taglay-taglay natin yung anointing, kapangyarihan ng Holy Spirit na kumikilos sa ating buhay. So, again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.